Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Pro-China script ng mga kandidato sa darating na 2025 midterm elections dapat itakwil. Sleeper cell o mga espiya ng China maaaring nasa lahat ng sektor ng Pilipinas ayon kay Senator Francis Tolentino. Troll Farm Company na binayaran ng Chinese Embassy posibleng ipatawag sa Senado. At Filipino Festival sa Vancouver, Canada na uwi sa trahedya. Ilang Pinoy nasawi. Kasama sa pag-iikot ni Vice President Sara Duterte sa iba't ibang lugar sa bansa ang pagpapasalamat sa suportang natatanggap niya at ng kanyang pamilya mula sa publiko. Bukod dito, nagpapaalala ang Vice Presidente sa mga botante na maging matalino sa pagpili ng kandidato sa nalalapit na 2025 midterm elections. Narito ang report ni Jed Neresina. Nagpahayag ng pagkabahala si Vice President Sara Duterte kaugnay ng sitwasyon ng kasalukuyang administrasyon kasabay ang pagbatiko sa patuloy na mga atake laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon sa pangalawang Pangulo, tila wala ng malinaw na plano ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa dahil nakatuon na lang ito sa pag-atake sa kanya sa halip na lutasin ang mga problema ng Pilipinas. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang lagi lang nilang ginagawa, hinahabol si Inday Sara. No? Gusto nila burahin si Inday Sara. Muling binalikan ni VP Duterte ang mga issue kaugnay ng investigasyon laban sa kanya na bigla na lang huminto ng walang malinaw na dahilan. Sinubukan nila, nag-investigate sila sa loob ng House of Representatives. Walang nangyari. Natigil lang, hindi mo alam bakit natigil. Tapos sasabihin nila, hindi makasagot. Pupunta kami. Kayo ang tumigil, tawag niyo ulit kami. Pahilig kayo ulit. In-impeach nila si Inday Sara, nandiyan pa rin si Inday Sara. Kaya naman sa nalalapit na 2025 midterm elections, mariing ikinampanya ni VP Duterte ang pagboto ng diretso o block voting sa 10 senador na sinusuportahan ng kanyang ama. Nagpaalala rin ito sa publiko na maging matalino sa pagboto para sa pagbabago. Ayon sa pangalawang Pangulo, naniniwala siya na dahil hindi siya basta maalis ng administrasyon sa posisyon, pinuntirya na lang nito ang kanyang mga mahal sa buhay gaya ng nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang papalapit ang eleksyon, asahan pa na may iba pang gagawin ang kanyang mga kritiko para sirain siya. Sabi nila, nakawin na lang natin ang tatay ni Inday Sara. Kidnapin na lang natin. Pero nandito pa rin si Inday Sara. Kaya antay kayo. Marami pa yang darating. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat itakwil ang pro-China script ng mga kandidato sa darating na 2025 midterm elections ayon sa isang House leader. Sa gitna ito ng ulat na may pagtatangka umano ng panghihimasok ang mga dayuhan sa paparating na halalan. Ang detalye sa ulat ni Rosa Lico. Nagbabala si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega sa tumitining banta ng foreign interference o posibleng panghihimasok ng dayuhan sa 2025 midterm elections. Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos sabihin ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na may mga indikasyon ng information operations ang Chinese state-sponsored entity sa Pilipinas upang panghimasukan umano ang paparating na eleksyon. Bagay na itinanggi naman ng China.
Giit ni Congressman Ortega, may mga kandidatong tumatakbo ngayon na may basbas umano ng banyagang interes. Dapat i-reject ang Team China sa paparating na eleksyon at isulong ang interes ng Pilipinas. Dagdag pa nito, may script umano na galing sa Beijing at may mga nagsusulong pa nito, kaya dapat anyang itakwil ito ng publiko. Samantala, ayon naman sa European Union Ambassador to the Philippines, hindi lang Pilipinas ang tinatangkang panghimasukan ng dayuhan ang pambansang eleksyon. Maraming bansa ang nakararanas nito, maging ang mga nasyon sa European Union o EU. Kaya maaaring paigtingin pa ang ugnayan ng EU at Pilipinas upang labanan ng foreign interference sa eleksyon. I think that we can work even more together between the EU and the Philippines to enhance our cooperation when it is about contrasting the potential foreign information manipulation, or when it is about cyber security attacks, or whatever it can be related not only to electoral processes, but also related more in general to our more general security dimension. Inaasahan namang titibay pa ang relasyon ng EU at Pilipinas sa paglulunsad ng European Union Election Observation Mission sa bansa para sa 2025 midterm elections. Bahagi ng imomonitor ng misyon ang foreign interference, disinformation, vote buying, election-related violence at iba pa. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Senator Francis Tolentino na maaaring nasa lahat ng sektor sa Pilipinas ang sleeper cell o mga espiya ng China. Samantala, posible namang ipatawag sa Senado ang kumpanyang binayaran umano ng Chinese Embassy para sa operasyon ng troll farm sa bansa. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Dapat magkaroon ng regular na assessment, pagsusuri at evaluations ng mga kawani ng pamahalaan. Ito ang binigyan diin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino matapos nitong isiwalat ang ilang espionage activity ng China sa Pilipinas. Paliwanag ng mababatas, dapat magsagawa ng background checking upang matiyak na hindi na makapag-recruit lalo na ng government personnel ang lumalawak na espionage system ng People's Republic of China. Sa ngayon po, siguro sa lahat ng sektor ay may nakabaon. May nakabaon na ang tawag nga nila, sleeper cell. May nakabaon, naghihintay lang. Kasi ang China, pag nagpadala dito ng tao, obligasyon nila na sumunod sa Communist Party of China. Kung anong iutos sa'yo, kung ikaw man businessman dito, pag inutusan ka na ganito, balik ka ulit doon sa original indoctrination mo na susunod ka sa pagubili ng Communist Party. Nanawagan naman ng ilang senador ng masusing investigasyon kaugnay ng sinasabing pakikialam ng China sa darating na midterm elections. Kasunod dito ng pagbubunyag ng National Security Council o NSC sa pagdinig ng Senado sa ilalim ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Ayon kay Senador Tolentino, chairman ng komite, posibleng masundan pa ang pagdinig at imbitahan ng Filipino-owned corporation na binayaran umano ng Chinese Embassy. Nag-ooperate umano ang naturang kumpanya para sa pagpapalaganap ng mga online troll na naninira sa Pilipinas. Hindi natin kayang ipatawag ang Chinese Embassy kasi immunity yan. So, infinitos, nung huling hearing kasi, hindi nag-report yung head ng SEC. Tatanungin ko sana yung Securities and Exchange Commission. There might be a chance for that. Oo. There might be a chance for that. Siguro, kung maluwag-luwag next week. Posibleng isagawa ang susunod na Senate hearing kaugnay ng pag-espiya ng China ngayong linggo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Boboto na simula ngayong araw sa local absentee voting ang mga kawani ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ilang media personnel at iba pang ahensya ng pamahalaan na may mahalagang tungkulin sa araw ng eleksyon. Tatagal ng 3 araw ang kanilang botohan. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento, live. Yes, Dante, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Celine. Magsisimula na nga ngayong araw ang local absentee voting o itong tinatawag na LAV at tatagal yan sa Wednesday, April 30.
Ito ay itinalaga ng Commission on Elections o COMELEC para sa ating mga kababayan na hindi maaaring iwan ang kanilang trabaho sa araw mismo ng halalan sa May 12. Dito sa Palacio del Gobernador ay maaaring bumoto ang mga kawani ng Commission on Elections. 72,236 ang nag-apply para sa local absentee voting pero 57,689 lamang dito ang naaprubahan o mahigit 14,000 ang na-disapprove ang aplikasyon. Paliwanag ng COMELEC, mayroon kasing deactivated matapos hindi makaboto sa dalawang magkasunod na eleksyon. Pinakamarami sa mga inaasahang makaboto sa LAV ay ang kawani ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nasa 29,030, Philippine National Police o PNP na nasa 23,448 at ang iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine Coast Guard, Commission on Human Rights, Department of Education o DepEd at iba pa ay nasa 4,206. May mga kasamahan din tayo Silino sa media na abot sa 1,005 ang boboto. Sa mga kawani ng media dito sa National Capital Region ay sa tanggapan ng Regional Director ng COMELEC dyan sa San Juan City, sila maaaring bumoto mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po yan ng hapon. Samantala sa mga probinsya naman ay sa tanggapan ng election officers. Ang ibang mga ahensya ng gobyerno ay sa kanilang mga tanggapan sila maaaring bumoto. Samantala Silin, bagamat yung ating mga kababayan na mga AFP, miyembro ng AFP, PNP at iba pang ahensya ng gobyerno, maging tayo sa media industry, bagamat pwede nang bumoto ngayong araw hanggang sa Wednesday, April 30, pero hindi pa bibilangin ang ating mga boto dahil sabay-sabay ang pagbilang yan pagkatapos ng halalan sa darating na May 12, 2025. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Silin. Dante, nasisiguro ba ng COMELEC na magiging ligtas itong mga nauna ng boto mula sa ating mga kababayan? Yes, Silin, may mga ginagawa dyan ng COMELEC. Matiyak talagang kasi baka maaring mawaglit pa yung balota nila dahil maaga nga bumoto. May mga safekeeping naman na gagawin dyan ang Commission on Elections at sa katunayan nga Silin para matiyak talagang mabibilang yung mga boto na yan. Pagdating ng eleksyon, mayroon kasing tinatawag na mass feeding. So sabay-sabay, halimbawa kung may nakaboto na 57,000 pagkatapos nitong local absentee voting, sabay-sabay po yung i-feed doon sa automated counting machine at sasaksihan yan ng mga poll watcher ng iba't ibang mga kandidato para talaga matiyak na walang nangyaring anumang anomalya dito sa botohan na ginagawa ng Commission on Elections starting today hanggang April 30 para po sa ating mga kababayan na mag-avail ng local absentee voting. Silin. Maraming salamat Dante Amento live mula sa COMELEC, Manila. Ipinag-utos na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa National Food Authority na simulan na ang pagpapadala ng imbak na bigas sa Visayas Region para sa launching ng 20 pesos per kilo rice program doon. Kasunod dito ng pagpayag ng Commission on Elections na ituloy ang proyekto kahit sa kasagsagan ng pangangampanya. Ayon sa kalihim, tatagal pa ng ilang linggo bago mailipat ang daan-daang sako ng tig-50 kilo ng bigas mula sa warehouse sa Mindoro patungo sa Visayas. Bukod sa inisyal na 862,000 sacks, ay madaragdag pa ng stocks ang NFA para suplayan ang mga lugar na limitado ang produksyon gaya ng Cebu, Negros Island, Samar at Leyte. Batay sa resulta ng isang survey ng Strat-Base at Social Weather Station o SWS para sa unang bahagi ng 2025, lumilitaw na 55% o mahigit sa kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. 12% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay nasa borderline o hangganan ng pagiging mahirap at hindi mahirap, habang 32% naman ang nagsabing hindi sila mahirap. Batay sa datos, pinakamataas ang self-rated poverty sa Mindanao na umabot sa 70%, sinundan ng Visayas na may 67%, Metro Manila na may 45% at Balance Luzon na may 44%. Isinagawa ang Strat-Base SWS National Survey noong April 11 hanggang 15 sa pamamagitan ng personal na panayam,
sa 1,800 na rehistradong botante sa buong bansa. Patuloy ang isinagawang balikatan exercise ng mga sundalo ng Pilipinas at Amerika. Kahapon ginamit sa kauna-unahang pagkakataon ng magkaalyadong bansa ang Integrated Air and Missile Defense sa balikatan exercise ngayong taon. Samantala, kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na nasa Batanes na ang Navy Marine Expeditionary Ship Interjection System o NEMESIS. Narito ang report ni Benedict Samson. Sunod-sunod na putok ng missile ang pinakawalan ng MADIS o Marine Air Defense Integrated System. Isa itong short-range missile na kayang itarget ang anumang sasakyang panghimpapawid. Sa senaryo, tinatarget nito na pabagsakin ng unmanned aerial vehicle o drone. Bukod sa MADIS, ipinakita rin ang Avenger ng US Marines at Spider naman ng Philippine Air Force. The FA-50s, when we approach on our system, we convert on the icon from combat aircraft to cruise missile so that it will neutralize. After the FA-50s flew through, Mattis is conducting a point defense of Spider, so we're just continuing our training as part of that scenario. Nandito tayo ngayon sa San Antonio, Zambales kung saan nagsasagawa nga ng balikatan exercise ang Pilipinas at United States. At dito, sinusubukan itong MADIS na ayon nga sa AFP ay kauna-unahan na gagamitin dito sa balikatan exercise ngayong taon. The MADIS is a new system that we brought to the Philippines this year at the permission of the Armed Forces of the Philippines. And we will be operating it alongside our Philippine Air Force partners. Kaya naman ang Philippine Air Force, hindi isinasantabi ang pagkakaroon ng ganitong uri ng defense system. Yes, the Philippines right now is considering we call it the layered air defense, from BSHORAD, very short-range air defense to short-range air defense to long-range air defense. So MADIS belongs to short-range air defense. So it's a kinetic counter-UAS. We need that to neutralize any threat, specifically drones and other small threats in our airspace and for the air defense. Samantala, lula ng C-130, dumating na sa Batanes Island ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS. Ang naturang missile system naman ay may kakayahang magpalubog ng barko na may layong nasa 100 nautical miles. Pero hindi naman magkakaroon ng live fire nito. With the advanced weapon system, like the NEMESIS is for a direct action. So basically, there will be no live fire as of the moment. All of these are undergoing, or the AFP is undergoing familiarization with a particular weapon system. The importance of the NEMESIS is it's part and parcel to our formation. So where you see a Marine Littoral Regiment, you will see NEMESIS, you will see MADIS, you will see air control radars, you'll see sensors, you'll see UAVs. That is the uniqueness of the weapon system, and it's part of our formation, and it's part of training with our brothers and sisters in the Armed Forces of the Philippines. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, bisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namataan ang ilang barkong pandigma ng China habang nagsasagawa ng pagsasanay ang tropa ng Estados Unidos, Japan at Pilipinas sa West Philippine Sea sa Pangasinan sa nagpapatuloy na Multilateral Maritime Exercise o MME kahapon. Narito ang report ni Nestor Torres. Kahapon April 27 habang isinasagawa ang replenishment o Sea Approach o RASAP sa ikaapat na araw ng Multilateral Maritime Exercise o MME sa Bulinaw, Pangasinan. 4 na barko ng China ang namataan ng mga sundalo ng BRP Ramon Alcaraz PS-16. May layo ito na 7 nautical miles habang nakasunod sa mga barko ng US, Pilipinas at Japan. Habang isinasagawa ang photo exercise ngayong araw ng Linggo, bandang alas 8 ng umaga ay biglang namataan itong 4 na barko ng China kung saan ilan dito ay mga warship vessel ng China at may di kalayuang layo mula dito sa barko na kinatatayuan ko.
para makumpirma na Chinese vessels ang namataan. Gumamit pa sila ng teleskopyo at doon nakita ang 3 barkong pandigma ng China. Pero nang inikutan at lumapit ang isang barko ng US sa ilang Chinese vessel, doon na tuluyang lumayo ang mga ito. Gayunman, sa inilabas na press release ng Philippine Navy, may 3 barko ng China silang namataan kamakalawa habang nagsasagawa ng division tactics o deep tax exercise ang US at Philippine Navy. Sa kabila ng Chinese vessel visibility, nananatiling payapa at kalmado pa rin sa pagsasanay ang magkalyadong bansa. Ngayong araw, April 28, inaasang matatapos ang multilateral maritime exercise ng Balikatan 2025. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makakaasa ng suporta mula sa pamahalaan ng mga Overseas Filipino Worker o OFW. Ito ang pagtiyak ni President Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng isinagawang konsyerto sa palasyo kagabi para sa mga manggagawang Filipino abroad. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Pagkilala sa kahalagahan ng Overseas Filipino Workers o OFW sa bansa ang tema ng isinagawang konsyerto sa palasyo kagabi na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, proud ito kung paano ipinapakita ng mga OFW ang magagandang katangian ng mga Pilipino sa ibang mga bansa. Sa katunayan, sa bawat bansang aking napupuntahan, laging may banyagang nagsasabi na ang gagaling ng mga Pinoy at tuwing naririnig ko yan, talagang tumataba ang puso ko. Dagdag pa ni PBBM ang disiplina, tapang at malasakit sa bayan ng mga ito ay patunay lamang na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa ibang lahi saan mang sulok ng mundo. Kaya naman isang bagay ang ipinangako ng Pangulo para sa mga migranteng manggagawa. Makakaasa kayo na laging nandito ang pamahalaan upang protektahan, alagaan at itaguyod ang kapakanan ninyo at ng mga pamilya ninyo. Kasabay nito ay nag-alay ng musika at nagbigay saya ang pamahalaan sa mga dumalong OFWs. Nagpasalamat din ang Pangulo sa hindi matatawarang sakripisyo at dedikasyon ng mga ito para mapabuti hindi lamang ang kalagayan ng kanilang pamilya, kundi pati na rin ng buong bansa. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinangako ng Labour Party ang pagpapalawak ng Medicare para sa mga mamamayan ng Australia. Kabilang dito ang 24/7 health advice line at online assistance na magbibigay ng access sa mga doktor kahit lampas sa regular na working hours. Sa ilalim ng rebranded na 180 Medicare program. Narito ang report ni Early Briones. Inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese ang $204 billion na pondo para sa healthcare system ng bansa. Kabilang sa planong ito ang pagpapatupad ng 24/7 health advice service at libreng online GP appointments sakaling muling mahalal ang Labour Party. Ayon kay Prime Minister Albanese, ang kalusugan ng mga mamamayan ay hindi dapat limitado lamang sa mga oras ng pagbubukas ng mga klinika. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring tumawag ang sinumang nangangailangan ng agarang atensyong medikal sa health advice line na sasagutin ng isang registered nurse at kung kinakailangan ay ikokonekta sa isang libreng GP telehealth consultation. Kasama rin sa plano ang mas mabilis na pagbubukas ng mga klinika at ang pagpapatupad ng mas maraming libreng konsultasyon sa mga doktor. Inaasahang magiging available ang pinalawak na telehealth services sa lahat ng estado at teritoryo simula sa January 1, 2026. Samantala, tiniyak din ni Prime Minister Albanese na hindi maaapektuhan ng Pharmaceutical Benefit Scheme o PBS ng bansa, sa kabila ng banta ng Estados Unidos na magpataw ng mas mataas na taripa. Aniya ang PBS ay not for sale at hindi kailanman isasali sa anumang negosasyon habang nasa poder ang Labour Party. Early Briones, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nauwi sa trahedya ang dapat sana ay masayang pagdiriwang ng Filipino community sa Vancouver, Canada. Ilan sa mga nagsidalo kumpirmadong nasawi.
Mula sa Vancouver, Canada, makibalita tayo kay Lerma Macaburas live. Yes, Lerma? Good morning Kuya at sa ating mga kasambahay. Trahedya ang sumapit sa naganap na pagdiriwang ng Lapu-Lapu Festival dito sa South Vancouver, Canada. Nang managasa ang isang 30 years old na lalaki sa mga participants nito. Ayon sa pinakahuling tala ng mga otoridad, nasa 11 na ang kumpirmadong nasawi at 12 ng iba pa ang nasugatan. Ayon kay Vancouver Police Interim Chief Steve Rye, patuloy ang investigasyon at posibleng tumaas pa ang bilang ng mga biktima dahil sa kritikal na kalagayan ng ilang nasugatan. Agad namang naaresto ang 30 taong gulang na suspect mula sa Vancouver. Ayon sa mga otoridad, mayroon itong mahabang kasaysayan ng problema sa mental health. Nilinaw din ng pulisya na walang epekto ang terorismo sa insidenteng ito. While I'm not prepared to speak about the potential motive, I can now say with confidence that the evidence in this case does not lead us to believe this was an act of terrorism. I can also tell you that the person we have in custody does have a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. At yan muna ang balita mula dito sa Vancouver, Canada. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas. Maraming salamat, Lerma Macaburas, live mula sa Vancouver, Canada. Nakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng mga Pilipinong nasawi at nadamay sa pananagasan ng isang lalaki sa Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Siya ang kumpirmadong nasawi habang maraming iba pa ang nasugatan. Ayon kay PBBM, labis ang kanyang pagdadalamhati sa pangyayari. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na nakikipag-ugnayan na ng konsulada ng Pilipinas sa Canadian authorities para sa malalimang investigasyon sa pangyayari. Tiniyak din ito na suportado ng pamahalaan ang lahat ng pangailangan ng mga biktima. Samantala, narito ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa may EDSA Bagong Baryo sa ating live feed. Sa ngayon po ay makikita natin na may kaunting pagbagal na po ng daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane sa mga papunta po ng monumento, lalo na po dito sa may U-turn area at gayon din sa mga papunta ng Balintawak. At sa drone video ni Jimmy Codinera sa Pardo Service Road sa Cebu City, maluwag naman po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Nagbuga ng makapal na usok ang bulkang Bulusan sa Sorsogon kaninang alas 4:36 ng madaling araw. Tumagal ang phreatic eruption ng 24 na minuto at umabot sa 4.5 kilometers ang taas ng plume na inilabas ng bulkan. Bunsod nito, naramdaman ang ashfall sa mga karating lugar tulad ng Huban at Irosin. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan, iwasang lumabas maliban kung kinakailangan. Pinagsusuot din ng mga ito ng proteksyon gaya ng face mask at makapal na damit para sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Patuloy pang minomonitor ng PHIVOLCS ang sitwasyon ng bulkan. Manatiling nakaantabay sa UNTV para sa iba pang detalye kaugnay ng pagsabog ng bulkang Bulusan. Nagpadala ang Police Regional Office o PRO5 ng 100 tauhan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang suporta sa Bangsamoro Parliamentary Election sa Mayo 12. Sumailalim sa pagsasanay bilang electoral board members ang mga naturang pulis na tutulong para matiyak ang maayos, ligtas at mapayapang halalan. Isinagawa ang send-off ceremony sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City kahapon. Pinaalalahanan ng PRO5 Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang mga pulis na gampanan ang kanilang tungkulin ng may integridad, profesionalismo, disiplina at non-partisanship. Ang deployment ay bahagi ng pambansang inisyatiba ng PNP para sa malaya at patas na halalan sa BARM.
bakbakan at pasiklaban ng bawat kupunan sa UNTV Volleyball League Season 3, kung saan nakuha ng COMELEC Suffragettes, PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunner ang panalo sa isang malinis na sweep. Ang detalye sa report ni Jed Neresino. Win ang resulta ng matches kahapon sa Paco Arena, kung saan dinomina ng AFP Lady Gunner, PNP Lady Patrollers at COMELEC Suffragettes ang kanilang laban kahapon. Sa unang game, pinatunayan ng AFP Lady Gunner ang puso ng back-to-back champions, kaya hindi na nila hinayaang makaporma pa ang PhilHealth Consulta Health Insurers. Dahil sa solid attacks and blockings, nakuha nila ang game sa score na 19-25, 22-25 at 16-25. Today's game po is really parang naging representation ng lahat ng paghihirap namin during practice. Sabi nga namin, every game laging give justice to practice. So ngayon po, na-apply po namin yung lahat ng tinuro ng coach, yung mga strategy, at nagkaroon po ng magandang rotation at saka distribution ng bola. I also believe na mas naging confident, lalo na yung mga bago sa team. So kaya mas naging maganda yung resulta nito. Matapos mabigo kahapon, dagdag pagpupursigi pa sa training ang nais ng PhilHealth Team Captain na si Karen Texon. Meron pa po talagang ilalabas pa. Kailangan lang po namin hanapin yung puso na dapat po talagang kami ay maglaro na mabuti at ibigay naming best. Kaya yun po, talagang kailangan ng buong team ang dedication, determination, and motivation to win. Good serve, step up job, and that'll score. Pagdating sa second game, isang dominating performance ang ipinamalas ng PNP Lady Patrollers na bumuwag sa momentum ng NHA Home Masters. Lumamang ang Lady Patrollers sa attacks, blockings at service aces na pinagbidahan ni Mila Flor Ronquillo na mayroong 13 points sa match mula sa 7 attacks at 6 na service aces. Ano po yung mga pagkukulang namin yung first round po, mas sisipagan po namin, lalong-lalo na ngayon sa second round po na importante po na mapanatili po yung rank namin po ngayon na number 2 po. Natapos sa scores na 25-13, 25-20 at 25-9 ang match ng PNP at NHA, kung saan balik pagpapalakas ang Home Masters para sa susunod nilang match schedule ayon kay Team Captain Madeleine Ray Martin. Sa ngayon medyo nasa mababang moral pa kasi kami sa ngayon. Nagkakaroon kasi ng konting problema sa mga galing sa trabaho, syempre. So siguro pagdating mga after ilang games pa, baka mabalik ulit namin yung mga laro namin within the last 2 games namin ng first one. Sa third game, pinatunayan ng COMELEC Suffragettes ang kanilang husay sa liga matapos talunin ang DFA Emissaries, securing their 10th victory sa season. Gumawa ang player of the game na si Sandra De Los Santos ng 23 points, kasama rito ang 16 attack points, 3 block points at 4 service aces. Natapos ang game sa score na 19-25, 17-25 at 19-25. In-enjoy lang po namin yung game po namin sa loob ng court, tsaka tiwala kami sa receive at sa mga lalong-lalo na po sa coaches po. Yung kung ano po yung sabihin po nila sa amin, yun lang po yung ginagawa namin para po ma-distribute po namin ng maayos yung panalo po.
Sa kabila ng pagkabigo, naniniwala ang team captain ng DFA emissaries na si Alexandra May Tangayan na may ibubuga pang galing ang kanilang team para sa susunod na games nila this season. Medyo disappointed kasi hindi naman talaga ganun yung laro namin. And alam ko actually na kaya naman ng team. Kaya lang yun nga, nagkaroon lang ng problem, miscommunications, saka nawala lang talaga sa momentum. Yun yung main problem. Volleyball fans, muli tayong magkita-kita live sa Paco Arena sa susunod na linggo, May 4, para sa exciting na laban sa UNTV Volleyball League Season 3. Maghaharap sa Game 1 ang PNP Lady Patrollers kontra Comelec Suffragettes. Kasunod ang NCMH Wellness Warriors laban sa AFP Lady Gunners sa Game 2. At LHA Home Masters kontra BFP Lady Firefighters sa Game 3. Maaari din itong mapanood via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jad Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Book of Amos chapter 5 verse 14 na nagsasabi, "Seek God and not evil, that ye may live, and so the Lord, the God of hosts, shall be with you as ye have spoken." Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan upang kayo'y mga buhay, at sa gayo'y ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay sasa inyo gaya ng inyong sinasabi. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Good morning, Kuya! Mga kasambahay, happy viewing po ulit sa lahat ng nakasunin sa ating program ngayong Monday morning. At para po sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Chanan! Oil price update muna para sa mga kasambahay nating motorista. Not so good news po dahil madaragdagan muli ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, piso at 20 sentimos hanggang piso at 50 sentimos ang magiging dagdag presyo sa bawat litro ng gasolina. 70 hanggang 90 sentimos naman ang inaasahang madaragdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang ang kerosene naman ay posibleng tumaas ng 50 hanggang 70 sentimos. Kaya magpa-full tank na po kayo bago pa ipatupad ang oil price hike bukas. Sakto, Monday ako magpa-full tank. Pero naisip ko nga, no? Naisip ko kasi ang sinasabi nilang mga reasons bakit nga, di ba, lately, ang traffic talaga, ang daming, di ba, lalo na sa EDSA, ang issue about EDSA, inisip ko, sinasabi nila na kailangan kasi bawasan natin yung mga private cars, ganyan, yung mga dumadaan sa EDSA. Kasi di ba nung long week, nung holiday, di ba, sobrang luwag, nakita natin. Sinisip ko, ano naman yung alternative ng mga tao kung sakali? Meron ba tayong maayos na public transport system? Kasi nga, okay naman talaga kung lahat tayo makakapaggamit ng public transport talaga na maayos, 'di ba? Nakakatipid naman talaga kapag nakita mo, kapag kinompute mo naman talaga, kita mo may tipid naman talaga kaysa bumili ka ng sarili mong sasakyan, lalo na ngayon kapag ganito nagkakaroon ng mga price hike na sa gasolina. Pero di ba yung hassle kasi minsan mas pipiliin na talaga ng tao. Kasi parang minsan same lang din eh. Kunyari, matatraffic ka sa sarili mong sasakyan. Ganon din naman minsan yung mga public transport. Natatraffic din. At least komportable ka pa. Yun yung nagiging tuloy, reasoning ng mga tao. Kaya tuloy, parami yung mga nagkakaroon ng kumbaga, ang goal nila, goal nila ganon. Kaysa maayos yung public transport natin, di ba? Parang, sana magkaroon ng, sana maayos, no?
na dumadami, nagkakaroon tayo ng mga subways, sana makatulong yung mga gantong mga projects para mas maganda na yung transport system natin dito sa bansa. Nga lang, tiis-tiis pa rin kasi ang tagal pa. Dahil naman dun nagkakaroon. Magawa talaga ng completely constructed yung mga ano natin. So, ang hassle, aminin natin lalo na sa panahon ngayon, napakainit ang hassle mag-commute. Pero wala tayong choice kasi wala tayong ibang option, lalo na yung mga kababayan natin, wala namang sasakyan. Kaya sana talaga maayos na yan. Hindi naman palamig ang panahon dito sa Pilipinas. Painit ng painit eh. Sana magpapaluwag. Sana kasi convenient din. Hindi ka commuter. Hindi ka maisip. Pero kung commuter yan, may isip mo na napaka-importante. Tsaka di pa ako nakapunta doon sa may bagong station dyan sa may kakabukas lang eh. Ang ganda nun. Tsaka dyan lang tayo lumalamang sa mga may sasakyan actually. Yung bilis na naibibigay sa atin ng ganong klase ng mga transportation. Kaya dapat talaga maibigay sa atin yung magandang transportation, di ba? Kaya nga eh. Kasi naiisip ko yung pinsan ko, di ba sabi ko, na dati nagko-commute siya papuntang work, papunta at pauwi ng work. Isipin mo, papasok ng 9 to 5 yung mga tao, katulad ng pinsan ko na nagtatrabaho 9 to 5. Sabihin mo na 9 to 5 ka, 9 o'clock ka papasok hanggang 5 p.m. ka lang, sana makakauwi ka na, hopefully 6, gano'n na. Kasi taga dito siya sa Novaliches, work siya sa Makati, gano'n lang ha, Novaliches, Makati, 9 to 5. So, kunyari, uwi ka, isipin mo, sa kahit isang oras, mayroon pa ako ilang oras para makapagpahinga kasi papasok na naman ako ng alas 9 kinabukasan. Pero mga nakakauwi siya alas 10. Alas 11 dahil sa rush hour. Diba? So, kahit tayo, kapag nakita natin dyan, dito lang sa tapat natin, nakikita natin yung dami nung sasakyan tuwing rush hour talaga. Tsaka ang weird na ng oras ng rush hour ngayon. Hindi ko na alam kung anong oras ba talaga yung rush hour. Dati di ba sinabi 5 or 6 p.m. Ngayon, minsan 4. Kasi nag-adjust yung iba eh. Nag-adjust yung iba, di ba? Meron 7 na yung pasok, meron 8 pa din. So, 4 meron na traffic na rin. Kaya ang safe talaga dyan, 1. Pero may ganun bang trabaho? 1. Wala na rin pinipili na porke Monday or Friday, traffic ng ganitong oras. Wala, hindi na. Every day is traffic day. Siguro dahil napaka-congested na rin kasi dito sa Manila, kaya yun din yung isang reason. Pero eto naman, this month of May po, mga kasambahay, ipagdiriwang ang Road Safety Month. Bilang bahagi po ng celebration nito, magsasagawa po ang Quezon City Government sa pangunguna ng Traffic and Transport Management Department ng iba-ibang aktibidad na may kinalaman po sa road safety awareness. Sa May 5, nakaschedule po ang Road Safety Awareness for barangays. Sa May 15 naman po, ang Road Safety for Traffic Law Enforcers, Road Safety Awareness for QC Hall employees, motorcycle riders naman po ang nakaschedule sa May 22. Habang Road Safety Awareness for Jeepney Operators and Drivers Association or JODA and AUV drivers naman po sa May 29. Bawat aktibidad po ay isasagawa sa Quezon City Hall Ride and Garden mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Para po sa iba pang updates, i-check lamang po ang QC Gov official Facebook page. Naku, ang ganda nito, lalo ngayon sa mga balita natin about sa mga road rage, sa mga aksidente dyan, sa mga daan, di ba? Napakaganda nito. Parang refresher course para sa lahat. Kasi hindi lang naman mga jeepney drivers, lahat Parang lahat ng mga motorista parang po pwedeng mag-join dito sa QC Road Safety Month na event nga. Para din kahit paano, alam natin kung paano maging safe sa daan. Kasi baka minsan kalimot na tayo, nag-overspeed na lang tayo, marami na tayong rules na nakakalimutan dahil sanay na tayo sa daan, di ba? Pero maganda to para, alam niyo na, keep calm lang tayo and drive safe tayo. Tsaka nabalitaan niyo yung sinabi ng government, magkakaroon ng academy para sa mga PUV drivers. Kumbaga parang mag-aaral sila ulit para alam nila yung mga dapat at hindi dapat gawin, lalo na kapag pumapasada. Kasi ang dami mong buhay na, dala-dala rin, kasama kapag ikaw ay nagtatrabaho bilang isang PUV driver. So, maganda yon na magkaroon sila ulit ng parang
refresher ng mga dapat at hindi dapat gawin kapag nagmamaneho. Tama. Ito naman paalala po para sa publiko mula po sa lokal na pamahalaan naman ng Quezon City. Sinimula na po last April 21 ang pagbabawal sa pagdadala at pagpasok ng mga disposable at single-use plastics sa loob po yan ng Quezon City Hall compound at sa lahat ng city-owned facilities. Alinsunod po ito sa Executive Order No. 3 Series of 2025 na naglalayong mabawasan ng plastic waste sa mga opisina at departamento ng Quezon City Government. Kabilang po sa mga ipagbabawal ang paggamit ng plastic bags at packaging, styrofoam, mga disposable dishware gaya ng paper plates, plastic utensils, PET bottles, plastic at paper cups. Kaugnay po nito, hinihikayat ang pagdadala ng eco bags, tumbler at food container at reusable cutlery. Samantala, ang mga food hawker o mga nagtitinda ng pagkain ay pinagbabawalan namang magbigay ng mga disposable na kagamitan sa mga empleyado ng pamahalaang lungsod. Para malaman ang kabuuang nilalaman ng executive order, pwede nyo pong iscan ang QR code na makikita sa official Facebook page ng Quezon City. Wow, to a greener Quezon City. Yes, plastic. Maganda at sinisimula na sa mga public places, no, lalo na dito sa QC na makikita rin talaga natin isa rin yan sa problema na kinakaharap yung mga basura kung saan tinatapon, 'di ba? Dito rin sa QC yung talagang tinatapunan ng ng basura yung dito sa may payatas. So mas maganda rin talaga isa rin ang QC sa manguna lalo na sa pag-iwas sa paggamit ng mga plastic. At maganda sinisimulan na 'to ngayon. So wag na po kayong magdala mga kasambahay ng mga plastics ninyo, mga single-use plastic sa mga pampublikong mga lugar. Baka hindi po kayo makapasok. Kaya mas maganda magdala na kayo ng mga tumblers po ninyo. Kasi noong April 21 pa pala to ipinatupad. So para dun sa mga pupunta sa mga ganyan, mga public places, sa mga public na mga offices and buildings, mas maganda, wag na po kayong magdala ng mga ganyan. Kasi hassle sa inyo yan kapag pinaiwan din. Kumbaga, benefit sa environment. Tsaka sa'yo. Kasi di ba yung microplastic na problema nga, di ba? Kapag less yung ginagamit mo ng mga containers ng mga plastic. Kasi may mga alternative naman, may mga ceramic naman ng mga hindi na siya Tupperware pala. Ceramic na mga containers, di ba? Mga tumblers nga na stainless compared sa mga PET bottles, di ba? Kumbaga, magbe-benefit din tayo dun sa gantong hakbang. Eco-friendly. Ito naman, job alert naman para sa mga nabotenyong naghahanap po ng trabaho. Nangailangan po ng 21 utility workers ang Quezon City General Services Office. Madali lang po ang qualification dahil kailangan lamang po na kayo ay elementary graduate. Nakapost naman po sa official Facebook page ng Navota City kung ano ang magiging duties and functions ng mga matatanggap na utility worker. Para po sa mga interesadong aplikante, magpasa ng mga sumusunod na requirements sa City Human Resources Development Office sa first floor po ng City Hall o mag-email sa chrodo@navotas.gov.ph. Una po ay letter of application na naka-address kay Mr. Ryan S.E. Casas, Head of City Human Resource Development Office at ilagay lang po ang posisyon na inyong ina-applyan. Accomplished personal data at copy of CSC Certificate of Eligibility or valid PRC license or ID if applicable. Ang deadline po ng pagpapasa ng application ay hanggang sa April 30, araw po ng Miyerkules. Para sa iba pang impormasyon, tumawag lamang po sa CHRDO sa numerong 8281-8531 Local 106. Ang ganda nito para sa mga taga-Navotas kasi ang educational background lang na kailangan at least elementary graduate. Tapos make sure lang din natin na abot tayo sa application period kasi hanggang April 30 lang 2025. No? Sa mga gustong mag-apply as utility workers. Ito po, pwede nating chance to. Tsaka 21 slots lang kung di ako nagkakamali. 21 slots lang. Kaya siguro paunahan to sa mga mag-a-apply. Tsaka make sure lang din natin na tama yung mga requirements na ibibigay natin. Tsaka nabasa ko, hindi naman kailangan na may experience kayo. Kasi yung mga duties and functions din naman, kumbaga, hindi naman ganun complex, magme-maintain lang tayo, maglilinis. Kaya maganda, i-visit din po natin ang Facebook page ng Navotas, yung Navotenyo ako. Search lang po natin sa Facebook page, yung Facebook page nila, and nandun po yung mga details na mga pwede nating applyan na all about dito sa Kasi di ba yung iba, naghihintay ng
kailan kaya ako magkakatrabaho? Ito na, sa mga Navotenyo, di ba? Grab the opportunity na po. Good news naman po sa mga Pasayenyo. May mga barangay pong nadaragdag sa schedule ng pamamahagi ng Enhanced Monetary Inflation Assistance ngayong linggo. Ngayong araw po nakatakdang tumanggap ng ayuda ang mga taga-barangay 37, 41, 161, 166, 170 at 190. Bukas naman po, April 29, nakaschedule ang barangay 66, 76, 98, 182 at 184. Habang sa Miyerkules naman po, April 30, tatanggap ng Enhanced Monetary Inflation Assistance ang taga-barangay 32, 42, 179 at 184. At syempre paalala po ng mga barangay na nabanggit ay karagdagan lamang sa nauna ng inanunsyo ng tatanggap ng EMI assistance. Antabayanan po ang schedule ng iba pang barangay sa LGU Pasay PIO official Facebook page. Kung di ako nagkakamali, ito rin yung in-announce natin last week. So, yung mga nag-aabang ng kanilang mga barangay, o baka nabanggit na po ang inyong barangay this time, no? So, darating naman po yung inyong mga ayuda. Hintay-hintay lang talaga. At saka maganda nga ito kasi syempre, yung mga assistance programs natin, lalo na sa pagtaas ng kuryente, pagtaas ng mga bilihin, lalo ngayon, di ba, yung mga nag-extra electric fan, nag-extra charge ng kanilang mga power bank para sa mga electric fan nila, di ba? Nakakadagdag din yun sa kuryente natin, sa mga bills natin. So, itong mga assistance na ito, dahil sa pagtaas ng mga bilihin natin, makakatulong naman po yan kahit papaano, di ba? Kaya magbukas na kayo ng electric fan. Pwede na, kahit sa paypay ng paypay. Hindi kayo sa kayo mga high blood sa bills ba ninyo o sa init? Pipili lang tayo. Ang hirap naman wala. At yan po ang ating advisories for today. Ngayon mga kasambahay, magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Taong 2003 nang italaga ng International Labour Organization ng April 28 bilang World Day for Safety and Health at Work. Ito ay dahil sa tumataas na bilang ng work-related deaths at injuries. Balikan natin ang kasaysayan nito sa ating Today in History. April 28, 2003. Sa araw na ito ay isinagawa ng International Labour Organization ang kauna-unahang observance para sa World Day for Safety and Health at Work. Bunga ng dumaraming bilang ng mga namamatay sa mga aksidente at mga karamdaman na may kaugnayan sa paggawa o trabaho, ay napagpasyahan ng mga kinauukulan mula sa International Labour Organization na magdaos ng isang annual observance tuwing April 28 at tinawag itong World Day for Safety and Health at Work. Ang World Day for Safety and Health at Work ay isang awareness-raising campaign na may layong mabigyan ng kaukulang atensyon ang malaking suliranin at kung papaano maisusulong ang ligtas at malusog na kultura upang mabawasan ang bilang ng work-related deaths at injuries. Sinimula ng taunang okasyon noong 2003 at nagpapatuloy ito hanggang sa kasalukuyan na mayroong iba't ibang tema. Bukod sa annual observance ng World Day for Safety and Health at Work, ang April 28 ay nagsisilbi ring International Commemoration Day for Dead and Injured Workers na inorganisa ng trade union movement mula pa noong 1996. Ayon sa datos na inilabas ng International Labour Organization, noong 2023, nasa 2.6 million ang namamatay taon-taon mula sa mga aksidente at mga karamdaman na may kaugnayan sa trabaho. Mas mataas ito ng 5% kumpara noong taong 2015. Ang mga industriya ng agriculture, construction, forestry, fishing at manufacturing ang naitalang most hazardous sectors na umaabot sa 200,000 ang bilang ng fatal injuries bawat taon na kumakatawan sa 63% ng lahat ng fatal occupational injuries. Dulot naman ng technical innovation, maging social or organization change ay mayroong mga umuusbong na bagong peligro sa trabaho. At ang mga bagay na ito ay pinagtutuunan din ng pansin ng International Labour Organization. Kaya naman ang tema sa World Day for Safety and Health at Work ngayong 2025 ay Revolutionizing Health and Safety, the Role of AI and Digitalization at Work. Ang
laki masyado nung 2.6. Pero may isa pa nga yung mas latest, 2.7 million na daw ang namamatay taon-taon sa mga work-related injuries or accidents, tsaka mga sakit nga na nakukuha lalo na rin sa loob ng magasakit trabaho. Tapos karamihan daw nitong mga aksidente na ito, yung mga injuries na nakukuha, galing daw sa bilang ng mga bata yung edad na pumapasok sa mga trabaho. 15 years old to 24 years old, karamihan daw, dyan daw nagkakaroon ng mga injuries. Kaya isa yon sa kumbaga isa sa mga isinusulong din ng International Labor Organization na maturuan, ma-educate itong mga 15 years old to 24 years old, yung mga bago pa lang sa pagtatrabaho, lalo na kapag mabigat yung klase ng trabahong ginagawa sa construction nga, sa fishery, sa agriculture natin, na maturuan sila yung mga dapat at mga hindi rin dapat nilang gawin, yung mga klase ng mga pag-iingat. Kasi syempre, yung mga may edad na alam na nila yung mga techniques, alam na nila kung ano yung mga dapat nilang gawin. So, itong mga bata daw, sila yung very prone kasi minsan, sinasabak sila sa mga ganyang klase ng trabaho, hindi na sila tinitrain dahil kailangan ng tao or kaya dahil sariling ano lang nila, kumbaga sa sarili nilang kagustuhan, kaya rin talaga nila pinasok. So, hindi sila totally nag-aral about sa gagawin nila. Kaya yun yung isinusulong ngayon ng International Labor Organization. At saka, meron ding data na 70% daw ng global workforce ay exposed sa excessive heat. Katulad nga kanina, nabanggit natin, di ba, no? Na talagang mainit dito sa Pilipinas. Tapos, ang dami daw pinapost na health risks nun. So, yung isa pang data na nasa 23 million daw ang nagiging injuries, tapos nasa 19,000 ang deaths globally dahil nga sa mga trabaho yan, especially sa mga exposed sa daan, sa construction ngayon, talaga mga naiinitan kasi ang sabi pa nga nung isang secretary ng UN, yung mga extreme temperatures daw na work, hindi naman na daw yan parang one day na lang or 1 week or 1 month na phenomenon yung mga trabaho nila na expose sila sa excessive heat. So, dapat daw, meron ding gawin yung mga, especially yung mga government, yung LGU, tapos yung mga company, dun sa kanilang mga workers, paano ba makakatulong sila na hindi naman expose yung kanilang mga empleyado sa mga ganong klase ng mga health risks nga. So, yun yung parang isa sa parang sinusulong nila na kahit papano, yung oras ng pagtatrabaho, medyo agahan ba o kaya parang limitahan lang muna tapos yung days ng trabaho nila, parang basta iaayos yung schedule para hindi naman sila kawawa sa kanilang mga trabaho. Oo, tsaka kasi yung data, rising number. Sinasabi lang na rising number talaga yung mga work-related na injuries. Bukod dun sa nabanggit ni Tini na 2.7 million na workers yung mga, kumbaga, namamatay dahil sa work-related. Bukod pa dun, meron pang 374 million naman na workers na non-fatal injuries tsaka mga iba't iba pang mga sakit. Kasi ang laki din ng impact nito kasi sabihin natin hindi fatal yung injuries. Ano pa rin parang magiging may gastos pa rin doon sa mga, lalo na sa mga workers. Kahit sabihin natin na hindi naman nag-cause ng death, pero kung nag-cause naman ng permanent, kumbaga permanent na damage sa tao, like for example, naputulan ng kamay or naputulan ng paa, ano pa rin kumbaga long term yung damage. Tsaka bukod sa mga hassle din sa mga workers, yung impact din ito sa economy. Kasi nawawalan daw tayo or may sinasabing loss sa GDP globally na which is 4% loss na sinasabi na nangyayari kapag dahil nga rin din sa mga work-related na injuries. Kasi gastos din yan kumbaga sa company, tapos yung stress din na nabibigay natin sa mga workers. Saka yung mga, yung mga work-related nga na nababanggit, yun nga, yung mga simpleng kahit nadapa daw sa trabaho, ganyan. Meron daw mga talagang nangyayari na kahit nadapa sa trabaho, nagiging death na kagad. Meron naman yung iba, parang ayun yung nagiging trigger ng kamatayan nila. Tapos yung mga sinasabing machinery accidents din, di ba? Tapos yung mga, yung nabanggit ni Ira kanina, yung mga taong na-expose sa mga substances, na mga hazardous, na through time, kahit sabihin natin hindi mabilis ang magkakasakit ka, pero pag through time, long-term na exposure, may ganong impact. Tapos yun nga, yung mga nabanggit din na stress-related na illnesses sa trabaho, tapos yung mga infectious diseases. Kaya magandang rin tayo, may mga ganitong World Day for Safety and Health at Work na sineselebrate para magkaroon nga ng pansin. Kasi hindi lang sa tao yung impact, globally may impact din, di ba? Kinanggit mo na stress-related na mga injuries, ganyan. May nakita kasi ako sa Korea, parang
stress test nila, job stress test, na parang doon din parang, kasi di ba sila, alam naman natin, economy nila talagang ang taas. Tapos yung mga tao sa kanila talaga, mga empleyado, mga workaholic talaga sila. So nakakatuwa na meron ganun sa healthcare nila na tinetest, pati yung mismong stress nila sa trabaho, na meron silang ginagawa din para din sa mga empleyado nila. True. Kaya dapat magkaroon tayo ng pakialam, lalo na dun sa mga may mga hawak na mga tao, may mga boss dyan, di ba? Yung may mga ari ng mga businesses. Magkaroon tayo ng pakialam kasi kapag healthy sila, magiging okay din yung operation ng inyong business. Kaya sila talaga ang kayamanan ninyo. Ingatan nyo sila. Pero ito mga kasama, ilipat naman tayo sa isa pang topic. Naranasan nyo na bang na manguna kayo sa pag-organize ng isang event? Si Joshua, feeling ko hindi. Oo. Paano mo alam? Oo. Feeling ko kasi Feeling mo, oo. Tama ka na dapat. Organize ng isang Hindi kasi event. parang ang leader niya pag tinignan mo, no? Parang sa school. Kuya Joshua. Kuya Josh. Wala. Kasi nakasalamin. Alam mo, mahihain ako, tahimik. Ang ganda. Sobrang opposite yun. Hindi kasi di ba sa school, minsan yung mga nakasalamin, feeling ko matalino to. Hindi, ngayon, lately lang ako nakapag-salamin. Lately lang ako naging ganito. Pero feeling ko Image mukha lang, klase ko image. siya, gagawin ko siyang leader kasi mukha siyang leader. Feeling ko mga klase kita, ikaw boboto ko. Hindi, wag. Ikaw talaga. Pero mga kasambahay dito kasi sa ating Kristiyano drama, si James na lang. Ayan, si James ang naatas na manguna sa isang team na mag-organize para sa wedding ng kanilang client. Pero dahil bago siya sa grupo, hindi siya kinikilalang boss ng mga ito. Magiging maayos kaya ang kalalabasan ng kanilang trabaho? Panoorin natin. Okay, may event tayo na kailangan nating planuhin. I hope na you guys will give your best para ma-accomplish ito. Sir, have we ever let you down before? Of course! Sa wedding cake, sir. Bongga yan! Pa! Don't worry, boss. We got your back. As always. Well, hindi naman ako nagda-doubt sa abilities nyo. But, as you know, may kailangan akong asikasuhin sa abroad. So may papakilala ko sa inyo to lead you in this project. Just in time. Come in. Hi, Boss Richard. Oh, James. Let me introduce Mr. James. Siya ang mangunguna sa inyo habang wala ako. Kaya umaasa ako na ibibigay niyong buong suporta niyo sa kanya. Hi, everyone. Is he for real? Ano ba tayo dito? We don't even need that guy to run the show. Kaya naman natin kahit tayong tatlo lang. Correct! Let's agree to prove that. Who's it? I love your thinking! Winner bells! Old-fashioned. But, count me in. Boom! Guys, kailangan natin pag-usapan yung mga plano for the upcoming event. I don't think we need this meeting. It's nonsense. May gymnastic pa ako. Pero kailangan natin pag-usapan ito. We know what to do. Leave us alone. We're busy. And before you say anything else, we're good. We don't need you looking over our shoulder. Relax. We got this. Uy, nakita mo yung mga chats ni poste sa GC. Nakakaloka. Napakapakailamero.
Yeah, whatever. Just ignore that guy. Bakit? Sino ba siya? Shucks! Ang mga centerpieces ko! What are you doing? Are you blind? Yung mga kable mo kasi nakakalat. Paano kung mabasag yan? Bakit? Ikaw lang ba may ginagawa rito, ha? Maraming tao. Babayaran mo ba yan? Bakit mo ko sisingilin? Eh, kasalanan mo. Hindi ka kasi nag-iisip! Ano? Huwag mo ko sisihin! Ano ba ginagawa niyo dalawa? Kung hindi kayo nagkakagulo dyan, hindi mangyayari to! Kasalanan to ni Raven! Kasalanan ko ba na yung staff niya lalampa-lampa? Guys, stop it! Let's just focus on the solution, okay? Randy, tawagan mo tong number na to. And Anne, I have shown you designs last time, right? Yes. May mga materials tayo dyan. Let's work as a team, alright? May awang Diyos, lakipan lang natin ng pag-ibig. Everything will be okay. I would like to thank everybody who joined us tonight in this very special occasion. And I would like to offer special thanks to my compadres team for making this night very merry. Uy! Si Boss! Hey, boss. Hello, boss! Mabuhay! Good job, everyone! Sinabi sa akin ni James kung paano kayo naging kasupportive sa kanya sa kabila ng mga pressure. Actually, we feel guilty, boss. Kasi nung una, hindi namin tanggap na siya yung inilagay mo para manguna sa amin. Pero sa kabila nun, pinamunuan niya kami ng may kabutihan at buong Honestly, boss, naging mapagmataas kami sa kanya nung una. We thought we never needed his help. Pero sa paggawa niya ng mabuti, napatahimik niya ang kamangmangan naming mga naging palalo. Boss, kahit di kami nagpasakop sa kanya, tinulungan niya pa rin kaming masolve ang problem. Hindi siya gumawa para itaas ang kanyang sarili, kundi for the good of the company. Alam nyo, dumaan din ako sa pagiging empleyado. Isa sa mga bagay na natutunan ko ay yung magpasakop ako sa inilagay na mangunguna sa akin. Kaya ngayong may pinagkatiwalaan ako, ang paalala ko sa inyo, pasakop kayo sa pinuno ninyo. Magmasunurin kayo at maging handa palagi sa bawat gawang mabuti na sasabihin niya sa inyo. Boss! Welcome back! Hi, guys. Hey, James. Hi! Hello, James! James, job well done. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos, na dahil sa paggawa ng mabuti, ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Unang Pedro 2:15. Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin, na humanda sa bawat gawang mabuti,
Tito 31. Dapat marunong tayo magpasakop. Kasi alam, pag hindi ka nagpapasakop, sign kasi yun ng pagiging palalo eh. Baka masyado nang mataas yung tingin mo sa sarili mo, hindi mo na nakikita na yung kahalagahan na meron nangunguna sa inyo, di ba? Kaya may reason kung bakit nilagay yung tao na yun dyan. Dapat marunong tayong sumunod. Hindi ka nilagay dyan, may reason din kung bakit hindi ka nilagay dyan. Baka may matututunan ka sa tao na yan. Kaya ibinigay ng Diyos or binigay sa inyo ng mga boss ninyo na gawing leader yung tao na yun. Kaya ano tayo, dapat lagi tayong iisip din sa mga natin, sa mga ginagawa natin. Dapat laging alam natin na may dahilan ang lahat ng mga bagay. Hindi lang napunta diyan ng bagay dahil lang sa wala lang trip lang, 'di ba? Kaya magkaroon tayo ng malinis na kalooban. Huwag tayong maging mayabang. Porkit nakasanayan mo nang gawin, hindi ibig sabihin wala na pwedeng mangyaring problema. Dapat lagi tayong humingi ng tulong sa Diyos. At syempre, yung mga kasama natin, wag natin silang pababayaan na parang hindi rin nila magawa yung trabaho nila dahil sa atin. Diba? Magbigayan tayo. Sumunod muna tayo bago tayo mag-complain. Diba? True. Kaya maganda reminder sa atin ng Kristiyano Drama ngayong araw. Ngayon naman, kakamustahin naman natin ang isinasagawang weekly medical mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Naroon po si Brother Mel Aquino. Good morning po, Brad Mel. Yes, once again, good morning Kuya and good morning po sa iyo, Brad Ian, at sa inyo po mga kasama po dyan sa studio. At live pa rin po tayo dito po sa ating clinic, dito po sa Polanco Street, Barangay Doña Orani, Bataan. Natuloy-tuloy po yung pagbibigay natin ng medical services para po doon sa ating mga kababayan po na nais pong magpakonsulta dito po sa ating clinic. At dahil hanggang alas 9 po ay open pa rin po yung ating registration, ay patuloy pa rin po yung pagdating ng ating mga kababayan, ng ating mga kasambahay po na nais magpakonsulta at mag-avail po ng ating free medical, dental and optical services at yung ating pong legal consultation. At gaya po nung nabanggit natin kanina, Brad Ian, mayroon tayong dalawang libreng sakay na umiikot para doon sa ating mga kababayan na magsasadya dito sa ating clinic. At patuloy po yung pagdating ng ating mga kasambahay na patuloy na mag-a-avail po ng ating medical services. At kasama nga po natin ngayon si Ma'am Reggie Lovino, 36 years old, na taga rito po sa Barangay Doña. At interviewin lang po natin siya. At yan. Ma'am, good morning po. Good morning din po. Ayan. Kumusta po yung inyo pong experience po ngayon? Okay po, busog po kami. Thank you po sa MCGI sa malugod na pagtanggap po ka sa amin kahit hindi po kami member dito. Thank you po. Salamat po sa Diyos. Ano po yung ipapakonsulta niyo po ngayon? Papa-dental ko po yung anak ko, bunot po. Kasi nga po na pag pumapasok po siya, pag namagay ngipin niya, nagliliban po siya sa klase, naaawa naman po ako. Tapos nga po nabanggit ng ate ko na dito nga daw po may libreng bunot. Ayun po, dinala ko po siya nitong bakasyon para po hindi naman nakakaawa sa pasok. Tapos sabi nga din po may libreng postiso. Malaking tulong na po sa amin yun. Yung babayad namin sa dentista sa labas, ipandadagdag niya na lang po ng pambili niya ng uniform sa pasukan, pang senior high po. Thank you po sa MGCI. Thank you po. Ayun, salamat po sa Diyos. Una, salamat din po sa Diyos sa pagbibigay po ninyo ng pagkakataon na kami po ay makapagserbisyo po sa inyo. Salamat po sa Diyos at balik po kayo. Sana po yung mga susunod po na pagpunta po ninyo dito ay may maisama pa po kayo, lalo na yung mga kababayan po natin na nangangailangan. Kapatid ko po, tsaka tsahin ko. Magkakasabay po kasi alauna pa lang po nandito na kami. Nagtyaga po talaga kami para nga po sa makatipid nga po para sa pambili din ng uniform. Malaking tulong po yun. Salamat po talaga sa Panginoon tsaka sa MGCI po. Thank you po. Salamat po sa Diyos. Sige po. Yan po, Brad Ian, isa lamang po sila Ma'am Reggie doon sa ating mga natutulungan po ng ating MCGI Clinic. Salamat po sa Diyos at malaking tulong dahil nga po yung pa lang po nga pagpapabunot ngayon, magkano na po? Kasi sa isang ngipin pa lang, parang minsan nagkakahalaga po ng 1,000. Minimum po niya yung 1,000. Malaking bagay po, kagaya nga nung sinabi ni Ma'am Reggie, malaking tulong na rin sa kanila, lalo na ngayong
iipon din sila para doon sa pasukan po. Ano po? At hindi lamang po yan ang natutulungan po natin. Then as of 7:30 po, Brad Ian, tayo po ay bigay na po ng serbisyo doon sa ating mga kababayan. Doon po sa ating medical consultation for adult, tayo po ay meron na pong 43. At doon po sa ating pedia ay meron na po tayong 16. At doon sa ating sa dental services po natin, meron na po tayong 31. At ang bunot po natin dyan ay 12. At yung cleaning po natin ay siyam. No po? At yun naman po sa ating denture o yung sa ating pustiso po ay meron na po tayong 10 na nasusukatan po at nakabitan na po nung ating mga technician po ng ating denture. At sa optical naman po natin ay meron na po tayong 39. Yan po ay with free reading glasses para doon sa ating mga kababayan. At doon sa ating legal consultation ay patuloy po yung ating pagbibigay serbisyo at kasama nga po natin yung dalawa po sa ating mga attorney po na nagbibigay serbisyo po doon sa ating mga kababayan. At sa haircut naman po natin, tayo po ay mayroon ng 13. And as of 7:30 nga po, tayo po ay meron ng total na 142. Ayan. Kaya salamat po sa Diyos doon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapaglingkod po doon sa ating mga kababayan. Patuloy po yan na madadagdagan pa dahil hanggang alas 9 po yung ating registration ay patuloy pa rin po na darating yung ating mga kababayan. Kaya lalaki pa po yung bilang ng ating mapag-siserbisyuhan po para sa araw na ito. At dito po sa MCGI Clinic, wala po tayong pinipili, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong gender, anuman ang inyong political affiliation, kayo po ay pagsisilbihan at wala pong pagtatangi na gagawin po sa inyo. Lahat po tayo ay paglilingkuran ng mga kasama po natin sa MCGI Clinic. Dito lamang po yan sa Polanco Street, Barangay Doña, Orani, Bataan. At yan muna po ang update natin para po sa araw na ito. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Brother Mel Aquino, live po dyan sa Barangay Doña, Orani, Bataan. And of course, acknowledge din po natin ang ating mga doctors and staff po dyan. Yan po ay sina Dr. Rhea Cabanilla, Dr. JD Valero, Dr. Melania Peñaflor, Dr. Sarina Carlos. At para naman po sa mga kababayan nating may legal concerns po, nandyan po sina Sis Ruth Soriano at Sis Joanne Mercado. At syempre, kasama rin po natin ang staff ng MCGI Medical Team, si Brad Amorto Lalian, Brad Raymond Revese, Sis Crisanta Batanes, si Brad Kenneth De La Cruz, Sis Jane Kapati, Sis Verma Lingad, at si Sis Joy Di Macali. Salamat po sa Diyos! Salamat po sa Diyos at samahan nawa po sa ating gawain dyan sa Doña Orani, Bataan. At syempre bukod po sa ating medical mission, isa sa mga advokasiyang isinusulong po ng Members Church of God International ay ang pagdodonate ng dugo sa ating kapwa-tao. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. At kamakailan nga po ay nakapagsagawa na rin ang MCGI ng mga blood donation drives sa Mozambique. Ito po ay bilang tugon na rin ng pananawagan ng mga pagamutan doon dahil sa tumataas na bilang ng mga nangangailangan ng dugo. Eu me senti bem feliz porque ao atuar sangue pela primeira vez, descobri que estivemos a salvar a vida de outras pessoas que precisavam. Patuloy na humaharap sa political crisis ang bansang Mozambique. Kabi-kabila pa rin ang mga nangyayaring demonstrasyon na nauuwi sa kaguluhan. Maraming biktima ng karahasan ang isinusugod sa mga pagamutan. Dahil dito, tumaas din ang pangangailangan ng dugo sa mga ospital. As manifestações foi momento ou situações que também criaram ou se literalmente formaram pequena agitação naquilo que é a necessidade de transfusão de sangue a nível das autoridades sanitárias. Por exemplo, aqui no Estado Central tivemos recepção com muitos pedidos de sangue a nível das enfermarias devido a pacientes que deram entrada na unidade sanitária devido às manifestações. Dahil sa sitwasyong ito, nanawagan ng mga pagamutan sa publiko na voluntaryong mag-donate ng dugo upang matugunan ang malaking pangangailangan. O hospital solicitou
aos nossos irmãos para poderem ajudar, para podermos salvar os nossos necessitados. E as pessoas se aproximaram. Kabilang sa tumugon sa panawagan ay ang mga kapatid sa MCGI sa Mozambique. Meu sentimento é de alegria, porque é só aqui nos mídias onde somos ensinados o verdadeiro amor, como dizem Provérbios 3:27, não negues o bem a quem de direito estando em teu poder fazer. Então aqui nos mídias somos ensinados realmente a amar os irmãos, não só os irmãos, mas também os semelhantes, aqueles que não são membros, são os mais beneficiados com essas nossas atividades que temos feitas, que é para a glória do nosso Deus. Graças a Deus. Eu me senti bem feliz porque ao doar sangue pela primeira vez, descobri que estivemos a salvar a vida de outras pessoas que precisavam. Então, ao doar sangue, soubemos que tivemos que salvar a segunda vida das pessoas que precisavam, que temos que ter a oportunidade de ajudar as pessoas. Minha segunda vez a doar sangue e confessar que na primeira vez foi muito difícil, porque a coisa que eu tinha mais medo era doar sangue. Mas nos mídias eu aprendi com o irmão Daniel uma vez, né, 2 vezes, e na terceira eu disse não, eu tinha que também fazer parte dessa obra dos mídias que é doar sangue. O que me motivou a doar sangue foi para ajudar os que necessitam do sangue. O sentimento é bom, é muito bom estar aqui, ajudar o próximo, ajudar os outros que precisam. Palavras me faltam para poder expressar meu sentimento. Na verdade, não existem palavras para expressar, pois eu tive um grande privilégio. É a primeira vez que eu estou a doar sangue aqui na igreja verdadeira e que sempre tive esse desejo, mas por conta de problemas de saúde eu não podia, mas desta vez tive a grande vitória, tive a grande alegria de poder me juntar aos meus irmãos para podermos realizar mais esse mandamento de dar vida aos nossos semelhantes. Pela ajuda e misericórdia de Deus e pelos lembretes que o irmão Daniel tem deixado para nós, que o sangue humano não é fabricado e tem que ser transferido de um homem para o outro. Então o sentimento foi muito bom, graças a Deus. É uma grande honra fazer parte dos mídias, porque é a igreja verdadeira que tem nos transmitido o verdadeiro conhecimento da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Maraming salamat sa Diyos. Nakakatuwa kasi sabi ng mga kapatid natin na nag-volunteer, sobrang inexplicable yung feeling talaga. Napakasaya nila na hindi talaga nila ma-express bukod sa sinasabi nga nila na masaya sa kalooban nila yung pagdodonate ng dugo. At saka yung na-motivate nga daw sila kasi alam nila na mayroong mga nangangailangan at yung maging parte ka na makadugtong ka ng buhay ng isang tao. Napakalaking privilege nun at ang sarap sa puso dahil nakakasunod nga tayo sa aral ng Diyos, no, na makapatulong tayo sa kapwa natin, makadugtong tayo ng buhay
buhay niya, maparamdam natin na meron pang mabubuting tao dito sa mundo. At tayo, bilang mga lingkod ng Diyos, sunod lang tayo sa turo ng Diyos, di ba? Doon tayo sa aral ni Kristo. Salamat sa Diyos kasi naturuan tayo ng mabuting aral. Tama. Diba? At this time, magpasaya naman tayo ng ating mga kasangbahay, lalo na dun sa ating mga sponsors na lagi sumusuporta sa atin. Kaya mga kasangbahay, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center, located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thanks to Miss Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural. Walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. And good morning sa aking mommy, sa aking daddy at kay Yuna at kay AC Good Girl. morning po. Good morning. Thank you rin po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1 at binabati ko rin po ng happy 11th Sabbath anniversary sina Brother Ian Villaflor at Sis Jeanette Villaflor. Ingatan at sumahan ng mga Happy Sabbath anniversary po! You know, and we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing. Ito lamang sa Good Morning, Kuya!